gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang lahat? Nagagalak po ako na muli nagkasama-sama po tayo. Bagamat alam ko po na ngayon ay meron po tayong holiday. Alam ko po na meron tayong mga kanya-kanyang lakad para bisitahin po ang ating mga mahal sa buhay, mga namayapa. Natutuwa po ako at natutuwa po ang ating Panginoon na pinagbigyan po natin ng oras itong gawain po na ito para po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Kung nasaan man po tayo, kung sino man po ang kasama natin, nawa po ay marami po tayong matutunan at marami po tayong makuhang aral sa salita ng Panginoon na ipapahayag po sa atin ngayong gabi. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, we honor you, we praise you, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, na kayo po ang nagbigay ng oras at kayo po ang naglaan ng pagkakataon para po kami makakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, anuman po ang iyong ipahayag sa amin, Panginoon, nawa po ay magkaroon dito ng kaliwanagan sa aming puso't isipan, nawa po ay magamit namin ito sa aming pang-araw-araw at linisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, para po buong puso po namin matanggap ang iyong salita, Lord. Lord, wala po kami itataas sa gabing ito, sa gawain ito, kundi ang pangalan mo, Jesus. Nawa po kayo po ay mapurihan at mapasalamatan. Wala pa kami maibabalik sa iyo, kundi ipapurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun, muli magandang gabi po sa lahat ng nakikinig, sa nanonood po ngayong gabi. Yung topic po natin ngayon ay karuktong lamang po ng ating series about sa mga parables sa Bible. So, ngayon naman pong gabi ay ang ating pag-aaralan is yung The Parable of the Lost Coin. Ayan, dito po, yung parable po na to ay similar lang din po doon sa ibang napag-aralan po natin ng mga nakaraan regarding the parable of the lost sheep and the prodigal son. Pero ito po ay may kaugnayan doon, pero hihimay-himayin po natin kung ano po yung nilalaman nung parable ni Jesus na to mula sa Luke 15 verse 8 to 10. Kaya po basahin po natin. Sabi po dito, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." In the same way, there's a joy in the presence of God's angel when even one sinner repents. So, ito po yung sinasabi sa Luke 15 verse 8 to 10. So, napakaganda po. Maiksi lang po ito, pero nakuha na po natin yung gustong ipahayag ng ating Panginoon. Sabi po dito na, sa dulo na, joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. So, dito po sa parable na to, ito po yung kasunod lang po nung kung mapapansin po natin is common po dun sa parable of the lost sheep, which is part na po to ng parables about lostness and redemption. So, napakaganda po na alam ko na bawat isa is makaka-relate dahil minsan sa buhay po natin ay tayo po ay na-lost na rin sa ating buhay Kristiyano, sa ating sarili, sa ating relasyon sa ating Panginoon. So, marami po tayong mapupulot na aral dito. Gaya po nung itong parable na to, which is naka-address ito po nung panahon po ni nung time na hinahayag po ito ng ating Panginoong Jesus ay sa mga tax collectors or sinners. So, sila po yung audience that time. So, ano po ba yung mga gustong or mga key takeaways
natin dito sa gustong ipahayag po ng ating Panginoong Jesus sa parable na ito. So una, sabi po dito, value of every individual. The woman searches for the lost coin. Mapapansin po natin sa verse 8, sabi po dito, or suppose a woman has 10 silver coins. So, yung woman po dito, it represents God. Siya po yung woman po dito ang nagre-representa sa ating Panginoon. Sabi dito, has 10 silver coins and loses one. Yung 10 silver coins naman po, symbolizes yung kanyang mga creation, tayong mga kanyang nilikha, yung completeness or yung parang, kumbaga 10 is 10 out of 10 or kompleto or lahat po tayo, completeness, unity of God's creation. Ito po yung parang tayong lahat, mga spiritual na value, yung worth natin, nirepresenta po ito yung 10 silver coins. And loses one. So, meron daw pong nawalang isa dun sa woman na yun. Sabi po dito, won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it. So, yung lost coin naman po dito represents a sinner or someone po na betrayed or parang lumayo sa ating Panginoon. Pwedeng nag-backslide or nakalimutan ng ating Panginoon. So, yun po yung nagsisimbolize dito na yung value of every individual. Kasi nakita po natin dito, nasabi po, yung woman is, now, out of 10, may isa lang po na nawala. Pero po, hinanap pa rin po ito kahit isa lang yung nawala out of 10. So, ganun din po ang ating Panginoon dahil yung sa parable nga natin is the woman represents God. So, sa atin po, alam naman po natin na napakadaming Kristiyano o marami po tayong naniniwala sa ating Panginoon. Pero marami rin pong malayo pang loob sa Kanya, hindi pa siya nakakilala. So, ganun din naman po na kahit po isang tao lang ang mapalayo sa Kanya, ang hindi siya matanggap, ay talagang sinesearch niya or parang gusto niya mag-repent at lumapit sa Kanya. Ganun po yung value natin na kahit sino ka pa or kahit ano pa yung kasalanan na gawa natin or yung pagiging sin, powerful yung sin sa ating buhay bilang tao, is gusto pa rin ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya para siya'y papurihan, siya'y ating tanggapin para tayo mailigtas. Ganun po yung pag-value niya sa atin, every individual. Wala pong exempted dun sa pagmamahal ng ating Panginoon dahil ganun na lamang po tayo na gusto niya tayong masalba sa ating mga kasalanan, sa lahat ng mga naranasan nating sakit at pait dito sa mundo. Kahit na sabihin natin na sa loob ng buong kwarto merong 10 tao at umalis ka, hindi hahayaan ng Panginoong Jesus na siyam lang yung maligtas, kundi ikaw na nag-iisa or kahit isa ka na lang sa mundo na hindi pa nakakatanggap sa Kanya, ay gusto Kanyang ma-repent at ma-save by the grace of God. So, napakaganda po na ito po yung gusto ipahiwatig ng ating Panginoon. Sumunod po is yung God relentless love. He actively seeks the lost. Sabi po, yun nga po sa verse 8, won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it. Kung mapapansin niyo po dito, hinighlight ko po yung won't she light a lamp. Yung light a lamp, it represents po yung guidance po to ng ating Panginoon. Pinoprovide niyang guidance through the Word of God. Ito po yung nagsisilbing liwanag sa ating buhay, nagiging guide para po tayo sumunod sa Kanya.
and sweep the entire house. So, hindi lang niya basta binuksan yung ilaw para maghanap ng nawawalang coin, kundi swinip or parang hinagilap pa niya or talagang kasulok-sulukan, winalis pa niya or parang hinalughog pa niya yung buong bahay. Pwede po yung bahay, it's nagsisimbolize po. It's sa ating mundo or yung mga individual na mga buhay natin, yung puso natin. Talagang sa buong mundong ito, talagang hinahalughog niya lahat ng kayang masagip or masave na mga sinner. And search carefully until she finds it. So, di ba po, napakaganda po na binuksan niya yung ilaw, hinalughog sa lahat or sa buong bahay at search carefully until she finds it. So, yung word po na until is ginagamit po, ibig sabihin, hanggang makita niya. So dito po, pinapakita po natin, Panginoon, na talagang tayo ay talagang sinisik niya para lumapit sa Kanya, para magrepent sa Kanya at mapalapit ulit sa Kanya hanggang sa bumalik na po tayo sa pagiging intimate or yung po natin, closeness sa relationship ng ating Panginoon. Search carefully until she finds it. Di ba po, kung meron po tayong mga bagay na mga nawawala sa atin, minsan isip natin, nandun lang yun sa ilalim ng kama, tas pwedeng hinanap natin ng isang beses, tapos hindi natin siya makita kahit na anong hanap natin. Parang isip na natin, sige, wag na lang. Parang hayaan ko na lang na mawala yun dahil nga hindi natin mahanap. Pero dito po, dun sa parable na sinabi ng ating Panginoong Jesus, search carefully until she finds. So, hindi siya titigil para po mahanap at mabalik ang kahit isang kaluluwa na mapalayo o isang sinner na mapalapit sa Kanya. So, doon po natin nakikita kung gaano yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. He actively seeks the lost. So, napakaganda po na alam po natin na kahit tayo minsan naliligaw sa buhay, ating buhay Kristiyano or sa ating buhay dito sa mundo, ang Panginoong Jesus po hindi po tayo nakakalimutan para po tayo muling hanapin at isave muli sa papalapit sa Kanya. So, ano pa po yung mga key takeaways dito sa parable of the lost coin sa Luke 15? Sabi po dito, joy in heaven, angels rejoice when one sinner repents. Sabi po sa verse 9, and when she finds it, she will call in her friends and neighbors and say, rejoice with me because I have found my lost coin. In the same way, there is a joy in the presence of God's angel when even one sinner repents. So sabi po dito, nung nakita na ng babae na yung nawawalang coin, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan, kapitbahay, at pinagsabi niya kung gaano siya nagagalak or ipagbunyi na nakita na yung nawawala niyang lost or yung lost coin na hinahanap niya. Sabi, in the same way, there's a joy in the presence of God, even one sinner repents. So, di ba po napakasarap po sa pakiramdam na kahit isa lang daw po na yung magrepent na sinner o bumalik sa kalooban ng ating Panginoon ay nagsasaya na daw po ang mga anghel sa langit. Di ba po na ganun po kamahal ng ating Panginoon. Mahalaga po ang bawat isa. Huwag po nating isipin na hindi naman ikaw sa sarili natin. Huwag natin isipin na hindi naman tayo napapansin ng Panginoon, hindi tayo sa sobrang dami ng tao sa mundo. Bakit pa niya ako
lalapitan? Ba't niya ako bibigyan ng grace, ng blessing? Ba't niya ako bibigyan ng magandang future, di ba? Parang naisip po natin yon bilang isang tao na nandito sa mundo na sobrang dami niyang kailangang i-bless or ibigyan ng pagmamahal. Pero, ang Panginoon po ay ang Diyos Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po niyang ibigay equally per individual ang mga pangangailangan natin, yung mga kailangan nating repentance, grace, blessing, healing. Wag po nating isipin na hindi tayo nakikita or naririnig ng ating Panginoon dahil ang Panginoon po natin ay may malaking pagmamahal sa bawat isa na hindi po natin kayang sukatin. So, yung joy po dito na nararamdaman ng mga angels in heaven is nagre-represent kung paano niya binavalue kahit na po isang buhay lang po yung mag-repent at magbalik loob sa ating Panginoon. So paano po natin ma-apply yung mga lesson or ano ba yung mga lesson dito sa parable of the lost coin? So, sabi po, una po, seek God's guidance in times of feeling lost. So, tulad po nung sinabi po dun sa woman who lost a coin, na naglight po siya ng lamp at swinip po niya yung buong bahay until makikita niya yung hinahanap niya. Gayun din naman po tayo na kung tayo po yung nawawala or yung mga times na tayo po hindi po alam yung mga plano natin sa ating Panginoon, yung mga values natin sa bilang Kristiyano, maghingit po tayo ng guidance sa ating Panginoon through the Word of God. Makikita po natin yung mga kasagutan sa mga tanong natin dito sa mundo sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, in that way, magkakaroon tayo ng guidance kung saan ba talaga yung plano ng ating Panginoon sa buhay natin. Kung pakiramdam po natin nararamdaman natin yung paglayo natin sa Panginoon, kung tayo man nagkakasala, or tayo lumalamig yung pananampalataya natin sa Panginoon, lalahanin po natin yung mga pagkakataon sa buhay natin kung kailan tayo sinagip ng ating Panginoon sa ating mga problema, sa ating pagkapighati, sa ating karamdaman. Lalahanin po natin yung mga dati niyang miracle or mga testimony sa buhay natin. Para in that way, yung ma-realign o mabalik yung init ng pananampalataya at yung paglalakad natin sa mundong ito na naayon sa salita ng Diyos at sa kanyang plano. So, seek lang tayo ng guidance, God's guidance in times of feeling lost. Kasi wala naman po tayong ibang pupuntahan kundi ang ating Panginoon. Kaya marapat lamang po na tayo humingi ng guidance sa Kanya. Kumbaga, kung minsan hindi naman natin alam kung paano isolve ang isang problema o pakiramdam natin, hindi na natin alam kung anong gagawin natin, bumalik lang po tayo sa ating Panginoon. Naghihintay lamang po siya para po tayo muling tanggapin at pakitaan at ipahayag ang kanyang mga salita at yung mga plano, magagandang plano sa ating buhay. Pangalawa po is, mapupulot natin lesson sa parable na ito is yung prioritize relationship and spiritual growth. Baka po meron tayong, ano po ba yung mga aspeto or yung mahihantulad natin dun sa lost coin sa buhay po natin. Meron po ba tayong
parang aspeto ng buhay na napapalayo na sa ating Panginoon or napapabayaan na natin yung spiritual na buhay natin. Maaari po yun, nangyayari din naman po yun sa akin or sa iba po na ibang Kristiyano. Alam po naman natin na may mga times na parang nanghihina tayo. Hindi lang po mentally, physically, emotionally, kundi spiritually. So, pag mga ganun po, i-prioritize po natin yung relationship with God and spiritual growth. Kasi po, ito po yung makakapagpabalik sa atin ng tunay na kaligayahan at peace sa buhay po natin. Pwede po nating ma-prioritize yung spiritual growth natin. But, in a way na parang pwede tayong mag-schedule ng dedicated time for self-reflection and prayer na magmuni-muni tayo na ang Panginoon ay napakabuti sa buhay natin. Pwede tayong sa fast-moving na mundo na to, minsan nakakalimutan na natin kung ano ba talaga yung purpose natin dito. Nung bakit po ba tayo nabubuhay, bakit tayo binigyan ng kapatawaran, ng grace ng God, ano po ba yung purpose natin? So, in that way, ma-realize natin yung kung paano dapat pa magtibay yung relasyon natin sa ating Panginoon at yung ating spiritual na buhay. Pwede rin po tayong mag-engage sa mga activities na nagno-nourish or napapalago pa ang ating spiritual na buhay. Sa ating pong sa church, alam naman po natin na may mga Bible study, sa mga ganito pong gawain. Mainam po na nakakapakinig tayo, pati na rin po sa mga cell group or yung mga fellowship ng kanya-kanya nating ministry. Maganda po na nakiki-involve tayo para po hindi lamang po iyon para makabuo ng mga kaibigan, kundi para rin po sa atin, para din po sa spiritual na buhay po natin, at mapalapit pa po tayo sa ating Panginoon. At panghuli, ano pa po ba yung pwede po nating matunan sa parable po na ito is yung rejoice with others who experience spiritual breakthroughs. So, isipin po natin kung sino ba yung mga tao na pwede nating sharean ng mga nangyari sa buhay natin, mga testimony natin, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin, yung mga kaibigan natin or yung mga non-believers, pwede natin silang sharean kung paano kumikilos ang buhay, ang Panginoon sa buhay natin para naman ma-experience din nila yung kasiyahan at kapayapaan na meron kapag meron tayong Lord Jesus sa buhay po natin. Pwede po nating reach out someone or kahit pamilya po natin na alam po natin na may be feeling lost or disconnected sa ating Panginoon. Tayo po yung maging way at maging tulay na mapalapit muli sila makatanggap sa ating Panginoon na kasi alam naman po natin, sabi nga po dun sa verse na kahit lamang po isang sinner ang magrepent, ay nagsasaya na po ang mga anghel sa langit. So, ano ba naman po yung ma-sharean po natin yung mga kaibigan natin, yung ating nanay, tatay, or mga alam po natin na pamilya po natin na hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon. At kung meron man po tayong pagkakataon na sa ating pong church community is may mag-testimony ng kanyang buhay, kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Rejoice with them. Rejoice po natin na i-celebrate po natin yung buhay niya dahil alam po natin na kumilos ang Panginoon sa buhay niya para naman po mas ma-inspire pa ang bawat isa, hindi lang po tayo, kundi yung mga nakakita at nakakarinig ng bawat kwento na gusto pong ipahayag yung salita ng ating Panginoon. Kaya po, yung parable po na to is talagang
about loss and redemption. Dahil po sa ating Panginoon, mahalaga po ang bawat isa. Kung meron man po pagkakataon na kayo po ay nanghihina, feeling lost, napapalayo yung loob sa ating Panginoon, mag-seek lang po tayo ng guidance sa Kanya. Manalangin po tayo at sabihin po natin yung mga tunay po nating nararamdaman para mapahayag natin sa Panginoon yung kailangan natin at magka-open, malinis ang puso natin, ma-open ang hearts natin, ng minds natin para kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. At panghuli, ito po yung isang nagde-demonstrate kung paano po tayo talagang hinanap at sinalba ng ating Panginoon. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. From Romans 5 verse 8. Napakaganda po na namatay po ang Panginoong Jesus para po tayo magkaroon ng freedom at yung sa ating mga kasalanan, na save po tayo through His grace, to His stripes, yung kanyang pagsasakripisyo. Nawa po maalala po natin ito lagi na hindi man po tayo, hindi man po natin siya laging nabibigyan ng pagkakataon na kumilos sa buhay natin. Minsan, nawawala po tayo sa focus kung bakit po ba tayo or kung ano po yung purpose natin sa mundong ito. Patuloy po tayong mag-seek sa kanyang guidance. Patuloy po nating aralin ang kanyang mga salita. Kung meron man po tayong mga problema ngayon sa buhay, mabibigat na suliranin, mga karamdaman, mga sakit at karamdaman, mga panghihina ng ating spiritual, nawa po alalahanin po natin ng Panginoong Jesus ay nandyan lang po na naghihintay para po tayo lumapit muli sa Kanya at mag-repent, isurrender ang buhay po natin sa Kanya para po maramdaman po natin yung peace and yung strong, iput po natin yung trust natin sa Kanya para lalo pa pong magsilakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yun lamang po, alam ko po na medyo maikli po itong pag-aaral po natin, pero malaki po yung naging impact or yung gustong ipahayag ng ating Panginoon dito, kung paano niya po gustong bumalik ang bawat isa ng mga makasalanan at yung mga naliligaw sa mundong ito na makilala muli sa ating Panginoon. Ayan. Kung meron man po tayong kakilala na ganito, nawa po kung nakikinig man po sila ngayon or kayo ngayon, mangyari po lamang na samahan niyo po kami sa aming panalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Muli, naalala po namin, napaalala niyo po sa amin kung gaano po kami kahalaga sa iyong paningin. Alam po namin na kami po ay yung minamahal at gusto niyo po kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. Lord, alam ko po na may mga pagkakataon po sa buhay po namin na kami po ay napapalayo sa iyo, Panginoon. May mga pagkakataon na humihina po yung pananampalataya namin. Kami po ay nagkakasala at gumagawa ng mga bagay na against sa will mo, Panginoon, sa plan mo sa amin, Lord God. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay na ito, Lord. Tulungan niyo po kami na muling malinis po ang aming puso at isipan, Panginoon, na mapalapit at alalahanin yung kabutihan at biyaya mo, Panginoon, Lord. Lord, naniniwala po kami na ano man po yung pinagdadaanan namin, hindi ko naman po alam kung ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa,
kung meron man po ditong may sakit at karamdaman, kung meron po ditong pakiramdam natin ay feeling lost or nadi-disconnect sa inyo, Lord God. Tinataas ko po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang humipo, kayo po ang magbigay ng repentance, ng forgiveness, Lord God, ng heal. Kayo po ang mag-heal sa mga may sakit at karamdaman, Lord God, sa mga nanghihina ng spiritual, Panginoon, sa mga may hinaharap na problema, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord God, na kami po ay yung mga anak at may mga plano po kayong magaganda para po sa amin, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami sa buhay na ito. Alam po namin na hindi po namin kaya na kami lang po, Lord God, ang tumahak at kayo lamang po ang gusto namin maitaas sa buhay po namin, Lord God. Lord, nihiling ko rin po na i-bless niyo po ang bawat nakikinig sa yung mga salita, Lord God, sa mga members po ng aming church, sa aming mga leaders and pastors, Lord God. Kayo po ang patuloy na mag-bless, Panginoon, at humipo sa buhay. Patuloy niyo po kaming gamitin para mapahayag ang iyong salita, Lord God. Lord, muli, maraming salamat dahil alam po namin na may kalakasan kaming matatanggap na mula sa iyo, Panginoon, ng kaligayahan, tunay na kapayapaan, Panginoon, na kayo lamang po ang makapagbigay. Lord, wala po kaming itataas at ibabalik sa iyo, kundi papurit sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, muli, nawa po marami po tayong nakuha na lesson na para po ma-apply po natin sa ating sa araw-araw na buhay. Kaya, maging malakas po tayo, maging matatag po tayo, at piliin po natin lagi ang ating Panginoon. Yun lamang po, ingat po tayo, and God bless po. Magandang gabi.